Bakit kaya parang pabagsak na ang Cartoon Network? Na-miss mo ba yung panahon na bawat pindot ng remote, ang mundo mo ay biglang napupuno ng kulay at ingay ng cartoons? Nandyan ang Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, kahit saan kang channel tumapat, siguradong may patok na palabas pang bata. Pero iba ang saya kapag sa Cartoon Network ka napadpad. Dito mo unang napanood ang kakulitan ni Dexter, ang tapang at kakikayan ng mga Powerpuff Girls, at kakyutan ni Courage. Halos lahat ng tropa mo may paboritong Cartoon Network show na nakaabang tuwing uwian o Sabado ng umaga. Pero pansin mo ba, habang tumatagal, parang may nawawala. Parang mas madalang mo nang marinig ang tawa at hiyawan ng mga cartoon characters na excited mong pinapanood magdamag dati. Ang dating bida sa remote, parang nakalimutan na ng bagong henerasyon. Bakit kaya? Tara, pag-usapan natin yan. Kung may cable kayo sa bahay, madalas na pinapanood ninyo noong bata pa ang Disney Channel, Nickelodeon, Animax at Cartoon Network. Sa mga ito, ang Cartoon Network ang nagpauso ng maraming sikat na palabas tulad ng Adventure Time, The Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory, Courage the Cowardly Dog, at Teen Titans Go! Ang Cartoon Network ay isang American cable at satellite television channel na pag-aari ng Warner Brothers Discovery. Nagsimula ito noong 1992 bilang unang 24-hour channel na puro cartoons ang palabas. Nabuo ang network ng bilhin ni Ted Turner noong 1991 ng animation studio na Hanna-Barbera, kaya nagkaroon sila ng malaking library ng cartoons upang mapuno ang lineup ng channel. Mula noon, nagpatuloy ang Cartoon Network sa paggawa at pagpapalabas ng mga original animated series na tumatak sa puso ng mga bata at teenagers. Pero kung mapapansin mo, parang may nagbago. May nawala sa sistema. Kung isa kang millennial, baka napansin mo na ang paborito mong channel noong bata ka, tulad ng Cartoon Network, ay hindi na gaanong paborito ng mga anak o pamangkin mo ngayon. Ano nga ba ang nangyari sa Cartoon Network? Noong August 8, 2024, lumabas ang isang balita. Magsasara na ang Cartoon Network. Website. Opisyal na isinara ng Warner Brothers Discovery ang website ng Cartoon Network matapos ang mahigit 26 years. Sa halip na makapanood ng libre ng mga palabas at clips, nire-redirect nila ang mga online users papunta sa Max streaming service kung saan kailangan ng subscription para ma-access sa mga palabas ng Cartoon Network. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-operate ng Cartoon Network cable channel at ang pagsasara ng website ay bahagi ng plano ng Warner Brothers Discovery na pagtuunan ng pansin ang digital streaming. Pero kahit na ganun, ramdam pa rin ng marami ang unti-unting pagtamlay ng dati masiglang network. Ang pinakasimpleng dahilan kung bakit pabagsak na ang Cartoon Network, wala nang masyadong nanunood. Sa loob ng mahigit 5 taon mula 2014 hanggang 2024, bumagsak ng higit 80% ng viewership ng Cartoon Network. Dahil dito, bumagsak din ng 83% ang kanilang annual revenue mula sa commercials na sobrang nagpahina sa kanilang financial situation. Kaya, isinara ng Warner Brothers Discovery ang website ng Cartoon Network dahil na rin sa mababang kita. Ngayon, patuloy ang operasyon ng Cartoon Network Cable Channel pero ang oras ng pagpapalabas ng mga show nila ay pinaiksi na. Mas gusto na kasi ng mga bata ngayon ang YouTube, Netflix, Disney Plus at iba pang streaming platforms kaysa sa tradisyonal na cable. Dahil dito, hindi na gaanong sikat ang Cartoon Network tulad ng dati. At maraming palabas ay ina-upload na lang sa social media at streaming sites. Pero hindi lang kasalanan ng network o audience ang pagbaba ng kita ng Cartoon Network. Apektado rin sila ng mga regulasyon mula sa gobyerno na nagbawal o naglimit sa mga advertisement ng mga laruan at junk food tuwing may palabas para sa mga bata. Na-stress daw kasi ang mga magulang dahil habang nag-i-enjoy ang mga bata, hingi rin ito ng hingi ng mga napapanood nilang laruan o pagkain. Kaya mas nabawasan ang kita mula sa mga patalastas. Kinakailangan din nilang magdagdag ng mga educational shows para sumunod sa batas. Malaki ang naging epekto nito dahil dati, umaasa ang network sa mga mabilis at masayang animated na palabas. Dahil sa mga educational shows, nagbago ang programming na madalas hindi na nakakaaliw para sa mga kabataan. At syempre,
Bukod sa mga streaming sites, iba na rin ang hilig ng mga bata ngayon. Halimbawa, sa mga toddlers, kesa manood ng mga toddler shows sa Cartoon Network tulad ng Silly Sundays o Let's Go Bananas, mas pinipili na nila ang YouTube videos ng Coco Melon o ni Miss Rachel na may mga masasayang music at laro. Para naman sa mga older kids, marami ang nakatutok sa mobile games at TikTok, kung saan mas maiiksi at mabilis ang mga videos na pinapanood nila. Malaking dahilan din ang unti-unting pagbagsak ng Cartoon Network ang pagbawas ng kanilang mga bagong original shows. Maraming sikat na programa ang natapos ng walang kapalit at ilang promising projects ay kinansela dahil sa budget cuts at mga corporate mergers. Lalo na matapos ang pagsasanib ng Warner Brothers at Discovery noong 2022. Ang pagsasanib na ito ay nagdulot ng pagbabago sa operasyon ng Cartoon Network, kabilang ang pagtitipid at pagbawas ng mga proyekto. Apektado ang operasyon ng Cartoon Network Studios sa Burbank, California na tuluyang isinara noong 2023, ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng mga original creations ng Cartoon Network. Kasunod nito, mas dumami ang reruns ng mga lumang palabas tulad ng Teen Titans Go at mga spin-offs na hindi na nakaka-engage sa mga bagong audience. Sa paulit-ulit na content, na-bore na ang mga fans kaya kaagad na silang naghanap ng ibang platform na may original at fresh concepts. Isa pang rason ng paghina ng Cartoon Network ay ang paglayo nito sa primary audience, ang mga bata at buong pamilya. Unti-unti nitong tinarget ang mga matatandang audience sa pamamagitan ng mga palabas na may mature theme tulad ng Rick and Morty, Robot Chicken, at Aqua Teen Hunger Force. Bagamat hit ito sa adult audience, hindi ito sapat para mapanatili ang suporta sa buong network. Dahil dito, nawala ng koneksyon ng Cartoon Network sa mga batang manonood. Imbes kasi na palawakin ang audience, mas lalo na iwala ng network ang pangunahin nilang tagahanga. Isa sa pinakamalaking dagok ng Cartoon Network ay ang pagsasara ng kanilang official website. Dati, dito nakakapanood ng libre ang mga bata ng mga full episodes, minigames, at interactive content na konektado sa mga paborito nilang palabas. Ang website na ito ang naging sentro ng online engagement ng mga batang manonood, isang lugar kung saan tuloy ang libangan kahit tapos na ang palabas sa TV. Kaya nang tuluyang isinara ito, nawala ang direktang koneksyon ng Cartoon Network sa kanilang fans. Kumbaga, andyan lang sila sa TV at hindi na nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha sa kanila sa digital world. Nabuhay sa kasikatan ng Cartoon Network noong 1990s. Pero habang tumagal, unti-unting nawala ang sparks sa mga audience. Habang ang Disney Channel at Nickelodeon ay patuloy na lumalakas sa pamamagitan ng blockbuster shows, pelikula at theme parks. Kahit pa sa digital era, naiwan ang Cartoon Network sa nostalgia at paulit-ulit na reruns. Ang dating channel ng mga original ideas ay unti-unting naging network ng mga lumang palabas. Habang ang mga karibal nito ay patuloy na lumilikha ng mga makabagong show na hit sa makabagong henerasyon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Boobly YouTube channel at pindutin ang notification bell